So hi guys! Welcome back to my channel! Vlogger na vlogger. So, itong topic na to is all about the process or step-by-step guide para sa CAF and plus apostille. So, para meron kayong idea kung ano ba yun, meron akong tatlong documents dito. Ito ang red ribbon. So, lalayuan ko na lang. Ito ang red ribbon. 10 years ago, ito yung red ribbon. And then, ito pa yung red ribbon, isa pa. Iba pa yan. Dalawa siya. And then, ito naman yung apostille para hindi nyo lang makita. Ayan yung itsura. Tsaka, yung cup is, yung cup naman is, tatago ko lang kasi yung information. Ito siya, kung makikita nyo, CAV. Certificate, Authentication, and Verification. Tapos, ito namang nasa likod is yung UAE attestation. Ayan. And then, ito yung MOFA attestation. So, kung isa ka sa mga Pinoy na nangangarap magtrabaho sa abroad, or etong dokumento na to, sobrang importante siya na kailangan mong lakarin bago ka pumunta dito sa UAE. So, yes, hindi lang passport at visa ang kailangan mo. So, today, isa-isay natin ang step-by-step process kung paano ipa-authenticate and ang transcript of record mo at diploma. So, ayun, reminder lang and disclaimer na din na etong vlog na gagawin ko is sobrang haba niya talaga. Kasi ginawa ko to para yung mismong step-by-step procedure, and then wala akong makaligtaan kapag share ko sa inyo yung information. So, sana matapos nyo to kasi talagang pinagtiyagaan kong gawin yung process. Ang ginawa ko dito, based dito sa experience ko, do it yourself. Tapos pinalakad ko dun sa school. So, meron kayong dalawang idea kung paano siya gagawin. And sana, mabigyan ko ng hustisya yung pag-i-explain dito. So, at sana maintindihan nyo din kung bakit itong documents na to ay sobrang importante bago kayo pumunta dito sa UAE na dapat nalakad nyo na. So, hindi lang siya dahil requirements, kundi para mas maintindihan nyo kung paano to ginagawa at kung ano yung connection nito sa inyong visa processing kapag nandito na kayo, nakahanap kayo ng trabaho sa UAE. So, yun nga, ang ko doon is, kaya ako to ginawang vlog na to para mabigyan kayo ng step-by-step na malinaw na procedure. And then, if gusto mo din makakuha ng idea kung paano lakarin ito, well, of course, since galing nga to sa experience ko, this vlog is for you. Actually, meron ako mga ginawang procedure before, pero talaga to, ito na yung pinaka-updated sa ngayon. Kasi kung meron kang ang dulas na buwan. So, kasi ngayon, dito sa UAE, kung naka-red ribbon pa rin yung documents mo, kapag lumagpas na siya ng 10 years, medyo naghihigpit na kasi ngayon ng UAE. So, kapag nakalagpas na ng 10 years yung red ribbon mo at yung MOFA mo, kailangan mo nang kumuha na maging apostille na siya. So, since, ang dami kong di ba? So, since apostille member na tayo ng apostille, kaya hindi na red ribbon ang kakailanganin mo. So, kailangan mo na ngayon ng apostille. So, bilangin nyo na lang ang ko. Bakit kailangan ng authenticated ng transcript of records at diploma? So, simple lang. Ito kasi yung proof na nakapagtapos ka ng college or university course. Or natapos mo yung college, and then, kapag mag-a-apply ka ng mga higher position like managerial, engineer, architect, secretary, accountant, mga doctors, or kahit anong posisyon na kailangan ng degree, hahanapin niya ng employer. Most especially sa abroad.
Pero, hindi ibig sabihin na kapag wala ka nito, hindi ka na makakapaghanap ng trabaho dito. So, meaning, may mga job level position na hindi na kailangan nito. But still, ito yung connection kung bakit mas magandang mag-provide ka ng degree certificate. Sa UAE kasi, sobrang importante nito. Sorry nadalas kasi ang upuan ko. So, sa UAE kasi, sobrang importante nito kasi, dito sa UAE, meron silang sistema. Merong sistema ang gobyerno sa pag-classify ng trabaho. May mga tinatawag na job level 1 to 9. So, yung job level position na yun yung nilalagay kapag ka nakahanap ka ng trabaho dito at nakakuha ka ng residence visa. Yun yung job level position na nilalagay sa visa mo. So, yung bawat level position na yan, meron yung corresponding documents or requirements na dapat i-submit sa government. So, sa job level 1 to 5, kadalasan ito yung mga professions na mga managerial position roles. Required dito yung authenticated degree certificate, which is, ito nga yung pinakita ko sa inyo. Required to. Pero, yung mga job level position ng job level 6 to 9, yung job level position ng 6 to 9, ito naman yung mga skill-based entry-level roles like yung mga nasa F&B, housekeeping, may mga archive clerk. So, hindi na required etong apostille or yung CAF or yung MOP attestation and UAE attestation. So, hindi mo na kailangan mag-submit yan. Ano ang connection nito sa visa mo? Ang connection ng documents na to is kapag in-applyan ka ng visa ng iyong company, malaki ang connection nito sa posisyon na binibigay sa iyo ng company. Actually, ang nakakaalam lang nitong procedure nito is public relationship officer. So, yung public relationship officer is sila yung mga nagpa-process ng employment visa ng mga empleyado. So, since I'm a former public relationship officer, so, kabisado ko to kung paano siya ginagawa. And, hands-on talaga ako dito kung bakit alam ko yung procedure. So, which is, maganda, and sana tapusin nyo tong vlog na to kasi marami kayong makukuhang tips and mas maintindihan nyo kung paano siya gawin or para mas matuto kayo kung paano gawin yung procedure na to. So, merong dalawang option para ma-process mo ang iyong school documents. Una is, ang una is, sorry, medyo nawala ako. Sorry, balikan ko pala yung kung ano yung connection nito sa grace period. So, kapag ikaw ay nakahanap ng trabaho sa UAE, kunwari, nagkaroon ng recession sa company mo, na-terminate ka, natapos mo yung kontrata mo, kinancel yung visa mo, merong after cancellation, merong tinatatak doon sa cancellation papers na binibigay sa'yo ng employer na grace period. So, ang connection nitong apostille and UAE MOP attestation and UAE attestation and MOP attestation is malaki. Kasi once na na-cancel ka ng employer mo at nasa job level position ka ng 1 to 5, depende to sa job level position kung nasa managerial position ka. Pag kinancel nila yung kontrata mo, pinibigyan nila ng 90 days grace period, depende sa job level position, mostly managerial position. So, mas mahaba yung time mo na pwede kang magstay dito sa UAE ng free. So, yun ang connection niya. So, ibig sabihin, kapag meron kang 90 days grace period, so ibig sabihin, walang immediate pressure to leave the country. Pwede kang maghanap ng bagong company na mapapasukan mo at pwede kang bisahan ng panibago ulit na walang timeline na masyadong hinahabol. Kasi mahaba yung 3 months, diba?
So, kapag ikaw naman ay nasa job level 6 to 9, so ibig sabihin wala kang sinubmit na documents nito, wala kang sinubmit nito, ibig sabihin, binibigay lang nilang grace period sa mga employee na terminated, canceled na visa is 28 to 30 days grace period. Kung makikita mo dun sa cancellation papers mo, may nakalagay dyan kung ilang days ka lang pwede magstay sa company. So, within 28 days to 30 days na grace period, kailangan makahanap ka agad ng bagong employer. So, ngayon, merong dalawang option yun kapag ka-cancel ka ng isang company. Una, it's either umalis ka ng bansa kapag natapos na yung grace period mo. Pangalawa, mag-apply ka ulit ng bagong visa ng 30 days, 60 days, or 90 days. So, ang effect nun is dagdag gastos. Kung meron kang mas maikling grace period na 28 to 30 days lang, at kung wala kang ipon, pwedeng mauwi sa pangungutang o pag-uwi ng Pilipinas dahil hindi pwedeng manatili sa UAE nang walang visa. So, bawat araw ng stay mo dito is binabayaran yun. So, once na na-cancel ka, within that grace period, kasama na doon yung pag-process. Kapag nakahanap ka ng employer na bago, within that grace period, dapat naasikaso na nila yung panibagong visa mo. So, if in case na yung employer mo at meron ka lang, ay nakahanap ka ng bagong employer at patapos na yung visa mo within that grace period at hindi pa rin nila naasikaso yung papel mo, doon pumapasok yung nagkakaroon ka ng penalty. F ng penalty or overstay. Kasi dito sa UAE, hindi ka pwedeng magstay na wala kang visa. So, kapag ka nag-overstay ka, merong multa yun. So, sa first day, ang fine ng overstay fine is 350. So, yung 350 dirhams na yun, yun yung babayaran mo sa unang araw pa lang. So, ibig sabihin, kung lumagpas ka na ng isang araw, kung naka 31 days ka na, the next is 32 days, yung mga the next succeeding days mo is babayaran mo yun ng additional 100. 100 per day. Yun ang gastos niya sa overfine. Sa overstay. So, etong 100 na to, make sure, disclaimer lang, na i-double check nyo to sa AMER or sa TASHIL kasi from time to time, nagbabago ang rules and regulation dito sa UAE. By that time, maybe, pag napanood nyo tong vlog na to, by that time, iba na. So, pataas siya ng pataas. Hindi siya pababa. Ngayon, kung, like example, sinabi mo, okay lang naman kung okay lang naman na mag-overstay ako, tapos hindi ko muna bayaran yung fine ko. Kasi pag nakahanap naman ako ng employer, visahan naman nila ako. So, dito pumapasok yung, since kapag ikaw ay employed at kinancel ka ng employer mo, kinancel na yung visa mo, dito pumapasok na kapag hindi ka lumabas ng bansa, pwede kang kasuhan ng absconding ng employer within 7 days, working days, at hindi ka nag-report sa employer mo na lumabas ka na ng bansa or kung nag-change ka ng status as tourist visa, pwede ka nilang kasuhan ng absconding. So, yung absconding na yon is mas malaki yung problema na mangyayari sa'yo. Kasi, possible na hindi ka makakuha kaagad ng employment visa. Kasi kailangan mo yung asikasuhin at i-clear sa immigration. So, yun yung connection niya. Ngayon, sabihin mo naman na okay lang yan, mabait naman yung employer ko. Saka ko na lang bayaran kapag may pera na ako. So, ang magiging issue mo naman doon is, if in case na makahanap ka ng panibagong employer mo, at bibisahan ka na nila, at wala kang perang pambayad, at hindi yun sasagutin ng employer mo,
is tuloy-tuloy yung fine mo at the same time, hindi ka nila mai-issuehan ng residence visa. So, sobrang haba ng vlog na to. Pero, ito yung explanation ko bakit sobrang importante niya. Ngayon, ang mangyayari doon, kung hindi ka nakakapagbayad doon sa overstay mo or sa fine mo, so anong mangyayari? Kahit na po binigyan kayo ng labor contract ng iyong employer, nagtatrabaho ka sa kanila, possible po na yung labor contract na yan is pwede siyang makancel kasi meron lang po siyang grace period kung hanggang kailan siya pwedeng i-process sa immigration or sa tashil. Or, kung free zone naman, may specific grace period lang po siyang nilalagay doon kung kailan nyo lang siya pwedeng asikasuhin. Ngayon, kung hindi yan maasikaso, mag-fine ang employee, tuloy-tuloy yung overstay fine mo na 100 per day, plus, yung company mo, malalagay sila sa pangit na sitwasyon. So, yun yung pinaka-importante kung bakit kailangan nating kumuha ng MOF attestation. So, ito pa lang explanation. So, masyado na siyang mahaba. Pero sana, tapusin nyo to kasi ang dami nyong makukuhang fine dito. Yung mga previous na ginawa kong vlog about dito, hindi ko siya masyadong na-explain kasi nga masyado siyang mahaba. Pero I hope nabigyan ko ng hustisya at explanation, tamang explanation kung bakit kailangan nyong kumuha nito. So, kaya kaya ito, sobrang importante niya. Pero, yun nga, ang pag-process talaga nitong apostille na to, is sobrang madugo siya. Kasi, hindi lang sa pagpaprocess ng, mapapagod ka sa pagpaprocess, pero kasi, pag-process ng dokumento nito is masyado siyang magastos. Kasi, para makakuha ka nito ng UAE attestation and MOF attestation, gagastos ka po ng nasa 10,000 pesos. Ganun yung estimated cost na babayaran mo. So, depende pa yun sa school, sa courier fees, sa DFA apostille, sa UAE embassy attestation, at MOF attestation. So, habang pinapatagal mo siya, the more na mas magmamahal siya. Kaya, kung interested ka talaga na pumunta ng UAE or saan mang bansa, ang unahin mong asikasuhin is etong apostille mo. Ngayon, ang process nito is, kung magdi-DIY ka, aabutin ng ilang linggo or buwan bago mo makumpleto ang lahat ng steps. From requesting sa school, CAV, apostille, sa DFA, sa US attestation, via VFS or DHL, hanggang sa MOFA attestation dito sa UAE. So, sobrang haba ng proseso niya. So, ngayon pa lang, tips to make it easier, start early, lalo na kung may plan ka mga ibang bansa. Make sure na lahat ng resibo, ng bawat resibo na binibigay sa'yo dito, mapa-DFA man yan, mapa-CHED man yan, mapa-school man yan, ina-attach nyo dito sa documents. Kasi may iniisang dokumento na mawawala dyan. Possible na mag-back to zero kayo or ma-disregard yung dokumento na hawak nyo. So, another tips is if consider nyo naman kung wala talaga kayong time pero pwede nyo rin to ipalakad sa agency. Kaya lang, syempre, expect na talagang mahal siya. So, mas lalong sasakit ang dibdib mo, diba? Ako nga, parang, DIY lang. Kasi 3 beses, imagine mo, 2 beses ako mag-aasikaso nito. Kasi lagpas na ng 10 years yung red ribbon ko. So, kumuha ulit ako ng apostille nung umuwi ako sa Pilipinas nung nagbakasyon ako. So, panibagong gastos na naman yan. So, another mga 8,000 pesos na naman to. So, imagine sa dalawang dokumento, red ribbon plus apostille, mga nasa 20,000 na yung nagagastos ko. So, yun nga, you need to have a lot of patience. Kasi, dahil ang totoo, kahit kumpleto ka na sa requirements, waiting time pa rin talaga ang kalaban mo dito. Pero para sure, mas mabuting handa ka.
So, ang tawag sa proseso na to ay CAF. Ito yung yun nga, yung pinakita ko sa inyo. Ito yung CAF. Yung CAF is yung Certificate of Authentication Verification. Ayan yung CAF na inisyo ni Commission on Higher Education. Yan. Pero kapag eto, kinuha ko siya sa CHED. Pero kapag under kayo ng university, ang nag-i-issue ng CAF is yung university school mo mismo ang nag-i-issue. So, may dalawang option ang pag-process nito. May dalawang option, May dalawang option para ma-process ang iyong school documents. Diploma or transcript of record. Una is yung do it yourself or DIY. Mas mabilis, mas mura para ito sa mga nagmamadali, gustong makatipid, gustong matuto kung paano mag-process ng sarili na lang documents. And option number 2 is yung school processing request through your school. So, kapag ni-request mo naman to sa school nyo, less hassle, mas convenient, para ito sa mga hindi nagmamadali, ayaw maabala, willing magbayad ng extra money para i-proseso ng school ang authentication or apostille nyo. So, yun yung dalawang option mo. So, option 1, yung do it yourself, yun nga yung sinabi ko, na kapag graduate ka ng private school and university, magkaiba sila ng procedure. Halos same lang, pero halos almost same nung last part, pero magkaiba sila sa umpisa. So, ito yung procedure naman kung graduate ka ng university. Kung mas madali yung proseso sa unang process kapag graduate ka ng university, kasi ang unang-una mong gagawin is magdadala ka lang ng photocopy ng TOR at diploma mo. So, you need to make sure na dalawa yung para extra, pero usually isa lang naman ang kailangan nila. So, magdala ka ng dalawang photocopy, pumunta ka sa registrar's office ng school mo, sabihin mo kailangan mo ng transcript of record, diploma, at diploma for apostille purposes for use abroad. So, yun lang sasabihin mo sa sa registrar's office. Kapag university graduate ka, ang mag-i-issue ng CAV mo ng Certificate of Authentication Verification is yung university mo, hindi ang CHED. So, yun yung pinagkaiba niya. So, pag nandun ka na sa registrar's office nyo, tatanungin nyo yung registrar's office nyo kung nag-aalaw ba sila mag-process ng apostille. So, pag sinabi nilang yes, pwede mong ipalakad na lang sa kanila. Pero, yun nga, as I've said, mas kakailangan mo na mag-additional payment. If I'm not mistaken, one of my flatmate, nung pinaprocess na to sa school niya, gumastos siya ng mga 2 to 3,000. Umabot siya ng 3,000 pesos. Pero, kung ikaw ang maglalakad nito, hindi ka aabot ng ganun kamahal. So, ayun. Tapos, ang waiting time, kapag pinalakad mo to sa school mo, is, ang timeline nila is 2 to 4 weeks, depende sa school, or minsan, inaabot to ng 2 to 3 months. And, ang very important is, dapat lahat ng mga resibo mula sa school nyo, sa DFA, sa CHED, or sa VFS, or DHL, kung saan nyo man nilakad yan, itago nyo. Kasi once na mawala yan, most especially yung resibo ng DFA, once na mawala yan, magbaback to zero ka po. Kasi once na mawala yan, hindi po yan i-honor yung dokumento mo ng DFA, ng DHL, or ng VFS pag pinadala siya dito sa UAE.
Kasi ang basihan po nila na dumaan po yan at legit at hindi yan fake na documents nyo is yung resibo ng DFA. So you need to make sure na maitago nyo at naka-attach lahat yan sa dokumento nyo. So after nyan, ang mangyayari, kung kunwari, sinabi ng school nyo, okay, nagpa-process kami at pumayag ka na sa kanilang magpa-process. So ngayon, kung naibigay na sa'yo yung claim stub at na-claim mo na yun sa company mo, sa school mo, ang gagawin mo na kung hawak mo na yung apostille, etong dokumento na to, kung hawak mo na to, mag-approach ka na ngayon, pupunta ka na ngayon sa VFS, mag-inquire ka kung nag-aalaw sila ng UAE attestation, or may designated branch lang ng DHL na pwedeng magpa-UAE attestation. So, hindi ibig sabihin lahat ng branch ng DHL is pwede silang mag-process ng UAE attestation. Ngayon, kung yun ang proseso, kung lalakarin or ikikater siya ng school nyo. Ngayon naman, ang next is, paano naman kapag hindi siya, paano naman kung yung school nyo ay hindi nagpa-process ng UAE, ng ng apostille. So, ang gagawin mo doon, ikaw ang maglalakad. No choice ka. Ikaw talaga yung maglalakad. So, from yung school mo, ang gagawin yan kasi, kung under ka ng university, ang gagawin yan, isi-sealed nila yung documents mo. Ang laman ng documents mo is yung transcript of records, yung diploma, tapos yung page, kung kailan ka, yung letter doon, yung page, kung anong page ka na, anong year ka graduate, anong student number mo, tapos yung letter yon. Tapos kung anong year ka and yung yearbook, yung recognition series number, kung anong course ng college degree mo. Tapos, yung CAV. So, isi-sealed yan ng school mo, ilalagay nila yan sa envelope. Tapos, isi-sealed nila yan. Tapos, pag pinadala niya yan sa'yo, pag binigay yan sa'yo, dadalihin mo yan sa CHED. Ngayon, sa DFA. Ngayon, yung nakasealed na yan na envelope na binigay sa'yo, never mo yan or hindi mo yan pwedeng buksan. Kasi, once na binuksan mo yan, hindi na siya i-honor ng DFA. So, whatever, pagka binigay sa inyo yan ng school nyo, kung naka-envelope siya at naka-sealed siya, wag na wag nyong bubuksan. Otherwise, magbaback to zero kayo. So, yun ang proseso nung university graduate ka. Ngayon naman, kapag di sila naglalakad ng apostille, yun nga, kailangan mo antayin yung claim your stub, bibigyan ka ng stub receipt, kung kailan mo pwedeng i-claim ang CAV, tapos bayad ka sa school. Usually, ang binayaran ko sa school namin is 400, DIY to, so depende yan sa school. Tapos dadalhin mo sa DFA, tapos yung DFA, pagdating mo sa DFA, bubuksan nila yung envelope na binigay mo. Tapos, pagkabukas nila, pwede mong tanungin yung staff ng DFA, pwede ko bang picturean or videohan? I-allowed ka naman nila. So, sa DFA naman, ang binayaran ko doon is nasa 120 since I am an OFW nung nag-process nito. Nung umuwi ako ng Pilipinas ng 2023, since I am an OFW, inallowed nila akong mag-walk-in. Pero kung hindi kayo ina-allowed na mag-walk-in, ang kailangan nyo po ay mag-appointment sa DFA para makakuha kayo ng slot para makapagpa-apostille. So, ang summary ng gastos, approximately, kung ikaw po ang maglalakad, is nasa mga 720 or mga 1,000 lang. Hindi po tataas dyan. Unless, depende kung mataas na yung rate ng processing fee sa school nyo. Pero,
kapag ipapaprocess nyo siya sa school, syempre, mas mataas sa 1,500, possible na umabot ng 2,000 or 3,000, yun nga yung sinabi ko sa inyo na possible na umabot na hanggang 4,000 yung magagastos nyo. So, yun, important reminder, huwag na huwag mong bubuksan ang sealed envelope ng CAV dahil ang DFA lang ang authorized na magbukas nito. Pag binuksan mo ito, magbaback to zero ka. Kailangan mong ulitin sa buong process. So, eto naman ang procedure kapag private school ang pinanggalingan mo. Kung graduate ka ng school, ako kasi graduate ako sa STI. So, under ako ng private school. So, ako mismo yung naglakad ng lahat. Ako mismo ang nag-process ng lahat. Kaya, make sure na tapusin nyo to. Kasi ang dami nyo matututunan dito, hindi lang sa pag-process. Meron pa akong mga tips na ibibigay sa inyo. So, yun, isa-isahin natin. Una, ang gagawin mo kapag ikaw ay graduate ng private school, pumunta ka sa registrar's office. Ang option 1 mo, pwede mong option 1 is, tanungin mo na yung registrar's office, pwede ba kayong maglakad ng apostille ko? So, sila na mag-aasikaso nun. Yan nga, ang cons nito is mas mahal dahil service na nila to, mas matagal. Ang release depende sa school. Yung timeline, 2 to 4 weeks. Pero may ibang school umaabot ng 2 to 3 months. Depende sa kung paano nila lakarin. Ang processing fee, yun nga, sabi ko nga, 1,500 plus or aabot yan ng mga 4,000 depende sa private school. Same din ng university. So kung ito ang pipiliin mong option 1, lahat ng steps ay sa registrar's office ka lang. Makikipag-coordinate. So sila na ang bahala mag-request ng CAB at ipapa-apostille to sa DFA. Pero reminder lang, ang option 1 ay para sa mga hindi nagmamadali at mas gusto ng convenient kahit mas mahal. So yun, kung ikaw naman ay mayaman, hindi mo na kailangan mag-spend ng mahabang time, diba? So, kung ikaw naman ay magdi-DIY, so ang una mong gagawin is, punta ka sa school, mag-request ka ng, mag-photocopy ka ng TOR at diploma, photocopy 2, punta ka sa registrar's office, sabihin mo sa registrar's office, mag-request ka ng transcript, mag-request ka ng transcript of record at diploma for apostille purpose for use abroad. Tapos, isa-certified through copy nila yon. Tapos, fill upan mo yung form, authentication and registration form. Tapos, iba pang forms na ibibigay sa'yo ng school. So, wag ka maglalagay ng fake information dito. So, babayaran mo sa processing fee. Ako, siningil sa akin is nasa 350. Depende sa school. Para ito dun sa endorsement letter. Kapag hindi mo ito ipapaprocess sa school nyo yung apostille. Okay? Ito yung DIY. So, yung ibibigay sa'yo ng school is yung endorsement letter na kailangan, yung endorsement letter, ang nakalagay doon is ini-endorse na nabigyan kayo ng check na CAV para issuehan ka ng CAV. Pero kung ikaw naman, yun nga, etong DIY na to is kung option na to, number 2 na to, is ikaw mag-ask ka para makuha mo ang TOR, diploma at endorsement letter sa schools. Mas hands-on, pero mas mabilis at mas tipid. So, mas mura siya compare sa sa option 1. Hawak mo ang timeline ng process. Kailangan mong maglaan ang cons naman dito is kailangan mong maglaan ng time para sikasuhin sa CHED and DFA or etc. Pero ang timeline naman ito, ako, based sa experience ko, mula sa pagkuha ng endorsement letter sa school, papunta sa CHED, pasubmit sa DFA, is umabot lang ako ng 7 days na rin, kasama na yung weekends doon kasi
nag-umpisa ako ng Monday. Kumuha ako sa school ng Monday nung endorsement letter na naka-sealed sa envelope. Tapos, after nun, since morning ako pumunta, since naabutan ko pa yung timing, office timing ng CHED, dinala ko na rin kaagad siya same day nung Monday. Tapos yung Monday, pinabalik ako ng, Friday. Tapos yung Friday na yun, kasi after mo sa CHED, pababalikan ka ng mga 3 to 4 days. Tapos meron silang bibigay na stub. Binayaran ko sa sa CHED is 80 pesos lang. So, sa school, 350 plus 80 pesos sa CHED. Tapos, bibigyan ka ng claim stub. Sa claim stub, nakalagay doon kung ano yung dapat mong dalhin. So, magdadala kayo ng long brown envelope. And doon sa long brown envelope, ilalagay nila doon yung dokumento at isi-sealed yun ng CHED. So, yung CHED, pag nakuha mo yung document sa school, sa CHED, is dadalhin mo yun kagad diretso sa DFA. So, sa sa DFA, yun nga, sabi ko nga, since OFW ako, Friday, sinubmit ko din siya kaagad sa DFA Cubao. Since OFW ako, nakapag-walk-in ako kasi sabi ko OFW ako. Tapos nag-antay lang ako ng 2 hours para mag-submit na ipapa-apostle ko siya at sinubmit ko yung long brown envelope na galing sa CHED. And then sa sa DFA, binigyan nila ako ng receipt. Wag mong wawalain yun dahil hindi mo makiklaim yan. Tapos dun sa staff ng DFA, tinanong ko nga nung nandun ako sa harapan na pwede ko po bang picturean or videohan. Sabi niya okay lang naman. So binidyohan ko lahat ng documents ko. Tapos after ko ma-videohan, binigay niya na sa akin yung resibo. Tapos sabi niya, ganito yung date, pumunta ka ng by Monday and makiklaim mo na yon. So nakuha ko kagad siya, nakuha ko kagad yung papers ko. So, yun ang process. Kung nagmamadali ka at gusto mo ng tipid, sundin mo ang steps na itinuro ko sa'yo. Yun yung pinaka-process ng buong proseso. Ang doon, yun nga, ang summary tips nito is never open sealed envelopes. Bring extra brown envelope para mag-claim. Secure lahat ng receipt in claim stubs. Be patient, mas hassle kung may be patient kasi yun talaga ang kailangan. And then yun nga, ang doon is, ang importante is, wag mo talagang iwawala ang DFA receipt mo. Kung ayaw mo magsisi at ayaw mo mabaliwala ang gastos mo. Kasi kahit na binigyan ka na ng school mo niya ng true copy, magre-request ka na naman ulit. Hindi siya pwedeng yung true copy mo, certified true copy mo, dadalhin mo sa school mo, tas ka ng endorsement letter. Hindi siya ganun. Kailangan mo talagang mag-request ulit ng bago. Kaya, wag kayong, yan. Tapos, kapag nakuha nyo na to, yun nga, pwede nyong lakarin to sa DHL, dadala nyo na naman, isasubmit nyo siya sa DHL, pwede kayong mag-request na doon. Sisingilin kayo ng DHL na BFS ng 3 to 4,000. Pero ako kasi, since dala ko na tong apostille na to, dito na ako nagpa-UAE attestation sa Philippine Consulate. So, kumuha lang ako ng appointment sa UAE Consulate. Tapos, ang binayaran ko sa UAE Consulate is 100 dirhams. So, imagine, ang mabayaran mo sa Pilipinas pag doon ka nagpa-UAE attestation is nasa 3 to 4,000 or baka ngayon 5,000 na yan. So, ang laki ng matitipid mo, halos mga nasa 3,000 pesos din. 'Di ba? Tapos, nung dini-IY ko to, 7 days ko lang siya, nakuha ko na kagad.
Tapos, itong UAE attestation ko, nakuha ko din kagad. Ito yun. Ito yung gawa dito sa Philippine Consulate. Ayan. Ito naman ang gawa sa Pilipinas. Ayan, may ano pa siya. 10 years ago to. Pero dahil 10 years ago na siya, kailangan ko na siyang palitan. Kaya panibagong 9,000 naman ito. 9,000 pesos. Tapos kapag natapos mo na yung UAE attestation dito, kailangan mo na siyang isubmit sa MOFA. Yung MOFA naman is through online siya. Tapos, kailangan mo lang mag-login dun sa website ng https www.mofa.gov.ae, and then select document attestation, tapos degree certificate. Tapos, kukunin yan sa'yo ng Aramex, kasi yun yung nagki-cater para sa MOFA attestation. Dati kasi pwede ka mag-walk-in sa MOFA mismo. Ngayon, ang nagpa-process na yung Aramex. Kaya ang babayaran mo doon, mga nasa 350, tama ba? Dati, 150, so 300 lang. Pero dahil meron ng charge ang Aramex, so mga nasa 350 na siya. So, additional tips, kung red ribbon pa ang hawak mo, hindi mo pa, eto, additional tips at sobrang importante nito. Ngayon nandito ka sa UAE, dahil naabutan ka nung noon na hindi pa mahigpit ang UAE pagdating sa degree certificate, is, ang hawak mo pa is red ribbon. Pwede mo yan ipa-UAE kung naka-red ribbon siya at wala ka pang, ganito lang siya, red ribbon lang siya, wala pa siyang tatak ng UAE attestation and MOFA. Pwede mo yan, pwede kang mag-request ng ipapa-convert mo yung red ribbon mo to apostille. Pero, you need to make sure na yung resibo ng DFA is naka-attach pa din sa dokumento mo. Kasi kung hindi na yan naka-attach, hindi yan i-valid na, hindi yan tatanggapin ng Philippine Consulate or ng DFA sa Pilipinas. So, ibig sabihin, ang chance nitong procedure na sinasabi ko sa inyo is 80-20 ang chance kung hawak mo pa ang resibo. Pero, kung hindi mo na hawak ang resibo ng DFA, 100% sure na hindi mo yan mapapa-convert ang red ribbon mo sa apostille. Kasi, nila yun? Option nila yun. I mean, bad news, kung wala na ang DFA receipt, hindi mo na ito pwedeng ipa-convert sa apostille. So, kailangan mong bumalik sa school, sa CHED, at kumuha ulit ng bagong documents, yung TOR, diploma, CAV, tapos kailangan mo ulit ipa-apostille, then start ka talaga from the scratch for apostille processing. So, yun. Kaya, make sure na lahat ng documents nyo or resibo nyo is nakatago. So, always keep your DFA receipt and don't open sealed envelopes from CHED of your school. This will help avoid delays and back to zero situation. So, I hope nabigyan ko ng hustisya, kahit na parang feeling ko pa ulit-ulit lang sinasabi ko. Pero, sobrang importante talaga nito. Kaya, kung naka-ano pa yung docs nyo, kung naka-red ribbon pa siya, lalo na ngayon, naghigpit na ang UAE, baka next na pag nag-renew kayo ng dokumento nyo is, kailangan nyo nang kumuha. Kaya kung uuwi kayo or magbabakasyon kayo sa Pilipinas, kahit na-employed na kayo dito, pag naka-red ribbon pa lang siya, umpisahan nyo nang asikasuhin. Otherwise, wala, hindi mahirapan kayo mag-renew or pwede man kayo maka-renew pero yung job position level nyo is maiiba. So, ayun, I hope may natutunan kayo. Ang haba nito, no? Kahit ako nahabaan din. Pero, ayan, buo. At maayos. Kompleto. So, ayun. Sana may natutunan kayo. Bye-bye. God bless. Thank you po sa pag-subscribe. Marami pa akong vlog na gagawin. So, marami kayong matututunan.
pag-process ng visa and everything. So, ayun. Bye!